Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na maghahatid po sa inyo ng mensahe na magmumula po sa ating Divine and Holy Spirit, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, Angels, yan, sa Universe, yan. So, expect po tayo na mga messages from them sa inyo ngayon, this Sunday. Hindi po ako nakakapag-upload kagabi kasi po talagang bagsak po ang katawan ko. Okay, so gusto ko po muna magpasalamat po sa mga unang-una po, no. Gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng mga viewers ko, subscribers ko, even po mga followers po na nag-chat and nag-comments din po about my condition these past few days na talaga pong hindi ko naman siya consider po na this is a spiritual attack, no. Talagang physical po to, talagang abuso na lang din po, no. Talaga pong napagod, no, tao pa rin po ako na marunong mapagod, naabuso ko po kasi yung health ko talaga. So, nakapagpahinga po ako ng one day, which is that was yesterday, Saturday, since that's my off, and today also is my off, pero I'm here para magbigay po sa inyo ng mensahe from God, from Universe. So, gusto ko pong magpasalamat na sa nag-aalala, ganyan. Maraming salamat. Oh, God bless you. God will bless you. God will bless you all. No? Yun lang po ang kailangan lang po natin. This is just a few reminders, no, sa mga sa kapwa ko healers or even tarot readers po. Minsan po talagang kailangan po nating mag-rest, no? Bigyan po natin yung sarili natin ng oras. Me time na tinatawag kasi po tao pa rin po tayo, okay? So ang kailangan po natin dito is alagaan po talaga natin yung health. Ako po kasi kahit po may sakit ako nito mga nakaraan, pag may, lalo na po kung may walk-ins, hindi ko naman po talaga pwedeng paalisin, no? Or hindi ko pwedeng tanggihan. Baka po paluin ako ni God eh. So, andun po yun talaga. Humihingi na lang po ako ng tulong po talaga sa lahat ng mga guides ko. Lalong-lalo na po kay God. Nabigyan po ako ng tagumpay sa panggagamot ng mga araw na iyon. Kasi po talagang bagsak po ang immune system ko that time. Gawa nga po ng ubo. No, ito po is, wag po kayo mag-alala. Hindi po spiritual attack. Hindi po ako wala po tong hindi po to connected yung sakit ko po na yung ubo, no, which is talagang nag-trending naman po talaga. Ang dami po talaga may ubo. Sipon, ubo, pasalamat na lang po kung di ako nagkasipon. Talagang ubo lang po. Makati po talaga lalamunan ko. And now is kumbaga nawala tuloy ako. Yun po, kumbaga wag lang po tayong masyadong abuso nga po sa katawan. Okay, so yun po, humihingi lang po ng basbas kay God para po isa katuparan ko, mapagtanggupayan ko po yung paggagamot po sa mga pasyente ko ng mga nakaraan. Awa na po ng Diyos kahit po ganun po ang sitwasyon ko na kahit, kasi po di ba bumubuga po ako ng dasal. Bumubuga po ako sa mga pasyente. Yung mga haplos po kasi is okay pa. Pero yung buga po kasi pag bumuga ka, then makati yung throat mo, may possibility na umubo ka. So talagang very, alam niyo yun, parang napaka-feminine nung pagbuga ko, walang gigil. Pero po kasi pagka ako po gumubuga, lalo na po kung may karga pong black magic yung pasyente, is andun po yun, talagang gigil po ang buga ko. So yun, pero dahil sa katuparan ko naman po yun. And thankful ako talagang nandiyan po si God to guide me, to support me, no? And andyan din po siya to heal me dito sa aking mission na ito. And now is ang kailangan ko po ngayon is, gusto ko pang magpasalamat po ulit. Again, hindi po ako magsasawang magpasalamat sa mga talagang yung concerns po sa dito sa chat, talagang nandun yung mga messages, even po sa phone po talaga may mga nagme-message po. Maraming salamat po sa inyo. Naway maging aral din po, no, kasi po talagang hindi po maganda yung lagi po tayong puro work, no. Alam ko po na ito is mission ni God, pero mismong si God na rin po parang nagtutulak sa atin na kailangan pa ba kitang bigyan ng sakit para lang magpahinga ka. Kasi andun po talaga yung sinasabihan din naman po ako ng mga guides ko na kailangan ko pong mag-rest, no, at least 3 days to 1 week.
Yung gano'n. Pero kasi po pagka hinahanap na rin po ng katawan nyo yung mga ganong gawain sa araw-araw, ang hirap pong iwasan. Siguro po i-lessen nyo lang po. Like for me, dito sa tarot, is nag-lessen po ako ng pagtanggap ng mga clients. Sa healing po kasi hindi ko po pwedeng gawin yun na mag-limit ako, hindi po po pwede. Lalo na po talaga matitindi po yung mga sakit, halos di na makalakad, hindi makatulog, masakit ang ganito, ganyan, no? Kailangan ko pong harapin yun. Okay? So, talaga pong pagdating po sa ganitong mission ni God, no, is talaga pong hindi po to biro. This is ano talaga, napakalaking responsibility mo dito sa lupa na kailangan mong isakatuparan para po sa kabutihan ng pangkalahatan. No, kaya po kailangan po dito, once in-embrace nyo po yung ganitong mission, is kailangan po yung connection nyo po talaga kay God, is andun din po yung gigil. Andun din po talaga yung solid na pakikipag-usap sa kanila at pag-aalay, lahat po. Wag na wag po kayong mapibitaw sa panalangin sa Kanya para po lagi po kayong gabayan. Kahit na meron po kayong mga ganitong karamdaman. Ngayon po, hindi pa rin po ako okay, no? Pero kailangan ko po mag-deliver ng message sa inyo. Kasi meron na naman po akong vision yesterday na hindi ko nga po na-upload last night kasi po talagang hiniga ko po talaga siya. Okay, so this is about tarot. This is about vision. Again, vision na sa nakikita ko naman po doon sa vision ko is may mga nakasurround, no, na may mga houses po dyan. It's a community actually. It's a community. Okay. So, for example, this is the community. Then, this is ikaw to. Nasa gitna ka. Again, dito sa community na to, dito sa paligid, tahimik. Yung mga tao, tahimik. Pero dito sa pwesto mo, which is ito ka, no, is andito yung mga attacks. So, may mga warfare pa rin, ano? May mga attacks sa'yo dito. So, yan. So, andun ka, nakikipag-battle pa rin. Again, for mga healers po talaga, even sa mga tarot readers, talaga pong meron yan. No? Napaka-common po or normal po yung spiritual attacks na yan. Napaka-common. Especially po sa mga nagla-live. Kung meron kayong mga social media platform, then nagla-live po kayo. Kailangan po dyan, may matindi po kayong panangga, pandepensa pag kayo po ay nag-live. Especially kung nagpapakita po kayo ng muka. No, this is a warning, especially po sa mga tarot readers. No, so mahirap po yung andun po yung kailangan po nating kasi nandun po yung trust, no, nandiyan po si God, kaya andun po yung nagla-live tayo ng nakaharap ang muka. Mahirap po kasi yung yung habang nagdi-discuss ka or nagbibigay ka ng mensahe na naka-live ka, then doon ka tatamaan ng tigalpo, doon ka tatamaan ng palipad hangin, makakaramdam ka ng hilo, magkakaroon ng interruption. No? So, mas maganda po talaga dito is maging safe tayo. No? Wag na po natin hayaan na nakikipag-battle pa tayo. Kasi hindi lang naman po taro or panggagamot ang ginagawa natin sa buong araw. May pamilya din po tayo na dapat harapin. Meron din po tayong ibang responsibilidad na dapat gawin na dapat po malakas po tayo sa buong araw na yun or sa araw-araw. Kaya po, hindi naman po sinasabi na parang kayo po ay duwag dito na ganito, na parang ganyan, na hindi kayo nagpapakita ng face or what, no? Hindi kayo nagla-live. Ito po is for security purposes lang po. No? Security purposes na ito rin po is like me, no, is sinasabi ko rin po kay God na pwede na po ba akong mag-live? Pwede na po ba akong magpakita ng face reveal na sinasabi? Hindi pa po time. No, yun po ang sabi niya sa akin, hindi pa time, ganyan ka muna. Ganon, okay? Since dito po talaga sa reading na to, or sa channel po na ito, for some of you is kapwa ko healer and tarot readers, and for some is andoon po yung criticism. Though yung iba po is hindi po nagko-comment, then for some na may talagang matapang na nagko-comment po dyan. Pero alam ko po na may halo po itong Angel Whisper 11 channel na mga nagko-comment. Marami po. No? Ngayon po ilan na lang po ang nasisense ko na mga may nagko-comments na may bit-bit po na inggit, galit sa channel na to. Okay, kaya po ako ay nagpe-pray
Samahan niyo po ako sa mga prayers na ma-maintain po natin tong channel na to, na wala po nawa sumabotahe, manalbahe, dahil mananagot naman po sila sa Diyos Ama. Dahil ito po is, ang Diyos Ama po ang nagbigay sa akin na ito para po gawin ko ito para po sa inyo. Okay? So, naway tulungan niyo po ako na mas lumago po itong channel by sharing nitong mga uploads po natin. Okay? So, maraming salamat po na pwede na po tayo. Sorry po kung masyadong mahaba po litanya ko. Sorry po. Panginoong Diyos Ama, Panginoong Hesukristo Ama, ako po'y naririto sa inyong harapan. Kami po ng aking mga subscribers, followers, followers, and viewers. Kasama na po, isasama ko na rin po yung mga kapwa ko healers and tarot readers, na kami po ay bigyan po ninyo palagian ng lakas ng pangangatawan, ligtas po sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at anuman pong klase ng karamdaman. Ako po ay samahan ninyo ngayong oras na ito para po makapagbigay po ng mensahe sa collective or kanino man po na basta po magbigay po kayo sa akin ng mensahe para po sila po ay makaresonate at makapagbigay po ako ng kaliwanagan sa kanila po mga katanungan. Meron po akong 4 na decks po dito. Naway basbasan nyo po ng inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal dugo, banal na ngalan, banal na espiritu, para po akin po marinig at maibigay sa kanila ang inyong mga mensahe. Kami po ay inyong gabayan ngayong oras na ito, iligtas sa mga mapananakit sa mundo ng spiritual na atake mula sa kanila. Kami po ay inyong yakapin ng inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, para po maging smooth po ang reading na ito sa araw na ito. Maraming salamat po. Amen. Okay, so gagamit po tayo ng 3 oracles and 1 tarot deck. Okay, so gagamit po muna tayo ng ito. Then yung white. Okay. So, yun po ang aking mensahe. Mula sa akin naman po yun, yung kanina. No? Na kailangan po natin ingatan ang sarili natin. Okay? Like me, gusto kong kuman po magpagamot or magpamasahe sa iba. Naawa naman po ako sa hahawak sa akin. So, hindi ko po siya magawa. Bakit? Kasi po possible. Napakalaki po na posible na mahigop niya po kung ano po yung mga negative energies na nanggagaling din po sa mga ginagamot ko. Especially po sa mga black magic. Kasi po nasa katawan ko po yan. So, kahit po sabihin nyo nag-cleansing po tayo, meron pa rin po mga konti-konti natitira dyan. Kaya po kailangan talaga is ingatan po natin yung katawan. Kasi nakakaawa po kung magpapahawak po tayo sa iba. Yan na huwag nyo pagagawa. Especially sa family member, mga anak. Yan, lalong-lalo na sa mga anak. Wag po kayo magpapahipo. Wag kayo magpapamasahe. Tiisin nyo. Kayo mismo gumamot sa sarili ninyo. Wag kayong maawa. Diyos ko, maawa kayo sa mga hahawak sa inyo. Kasi kahit po ganito is talaga pong andun self-medication talaga. As in talagang ako yung ginagamot ko yung sarili ko. Paghahaplos, ganyan. Ganon. Para lang po wag na madagdagan. Napagaling nga po kayo, tapos gagamutin yung anak nyo, ganun ulit. Parang balikan lang. So, better, ikaw na lang. No? Ikaw na lang ang talaga magsasuffer. No? Kasi importante dito yung safety ng family. Hindi ka naman pababayaan. Wow! First deck is a big sum of money. My goodness. Antayin mo to, bebe. Naku, gustong-gusto ko to. Mga ganitong topic, big sum of money. Alam mo, sunod-sunod na to, ha? Yesterday, or yung upload ko nitong kahuli-hulihan is about aani ka na sangkatutak na blessings, right? So, ngayon, big sum of money pa rin. No? Parang in English niya lang din or in a different, word, no? Or sentence, no? Or message, no? So, same thing lang yan, no? Same thing lang. Okay, then, ito yung second na bumagsak. Third, and fourth, and fifth. Okay, so,
yung big sum of money na yan is ano yan, talagang nakaano na yan eh, I mean, ano ba tawag doon? Gano'n na sa'yo yan, nakadikit na yan, nakabuhol na. No, wala nang pwedeng pumiktal niyan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, collective, no, sa mga past readings natin, andun yung talagang naka-encounter ka na sa katutak na struggles, no, na talagang ang dami mong suffering, ang daming dagok na pumunta sa'yo. I mean, ang daming dagok na na-experience mo nitong nakaraan, siguro mga 3 years ago, 2 years ago, na talagang naging worst yung buhay mo. Pero andun yun talagang gumawa ng way si God para ma-discover mo yang meron ka, no, na meron ka sa sarili mo, no, na andun na nga yung sinasabi ko dito na, di ba sa mga readings natin, andun yung mga spiritual attacks ka, about your business, about your lifestyle, about your health, no, na talagang nagkaroon ka ng mga ganun sakit dahil lang din sa spiritual attack na bumagsak yung negosyo mo dahil din spiritual attack. Now, totoo yung sinasabi doon sa last trip. Parang ano to, no? I-consider nyo po itong part 2, no? This is a part 2 doon sa nakaraan. Ito lang last na reading natin na aani ka na sa katutak na blessing. Kasi nga ang lumabas ngayon is a big sum of money. So, parang part 2 to, no? So, yung mga yon, yung mga sumasalbahe sa'yo, and yung mga nangyari sa'yo spiritually is talagang putol na. No, ito na yung time na para anihin mo naman lahat yung mga pinagagawa nila sa'yo na kapalit is good karma. No? Good karma naman ang ihahain sa'yo ngayon. Then, alam niyo yung talagang umiikot ang mundo. Totoo po yun. Na hindi sa lahat ng oras sa ibabaw ka, iilalim at iilalim ka. Yung nasa ilalim, iibabaw at iibabaw. Now, ito na po yung turning point, no? Na ikaw ang nasa ibabaw, no? And make sure na nasa sayo na to o darating at darating pa to. Kung meron ka na nare-receive ngayon, collective, asahan mo na meron pa. Mas marami pa. Especially next year. No? Especially next year, 2024, nararamdaman ko na mas magbo-boom ka ng 2024. Claim it, baby. Claim it. Claim nyo yan. 2024, I'll be rich. No? Yayaman ka dito, baby. No? Abundance mo dito is overflowing. No, i-claim nyo yan. I-claim nyo yan. Okay? So now is kung ano man yung mga nangyari sa inyo past, itong mga malamang nito mga nakaraan taon, ganyan, especially nakaraan. Hindi nakaraan taon. O, pwede. No, nakaraan taon, 2 years ago, 3 years ago. Tapos na yan, no? So now, kailangan nyo nang i-share na lang kung ano man yung, kasi big sum of money is hindi rin biro. Malaking pera ang pinag-uusapan dito na darating sa'yo. Maybe you'll be a parang first millionaire or billionaire sa pamilya mo, no? Na mag-iisip ka ngayon, paano naman ako magiging milyonaryo? Paano naman ako magiging bilyonaryo? Tarot reader lang naman ako. Healer lang naman ako. Wala namang yumayaman sa ganito. Yung ganon. Doon ka magtataka, no? Pero si God ang gagawa ng way para ma-reach mo yan, na ikaw ay magiging kauna-unahang milyonaryo. Ikaw magiging kauna-unahang milyonaryo. Ikaw magiging kauna-unahang milyonaryo. Claim it, claim it, claim it. Yan. Diyan sila gigil sa'yo ngayon. Yung mga enemies mo, yung mga spiritual attacks na nangyayari sa'yo, kaya sila ganyan kasi ayaw nila na magkaroon ka ng ganyan. About that vision na talaga may mga atake sa'yo, no, is andyan talaga yung pinipigilan ka kasi nila talagang gumawa. Pinipigilan ka nila sa pagiging tarot reader mo, pinipigilan ka nilang maging healer, no? Kasi alam nilang maaangatan mo sila, alam nilang masasapawan mo sila, na ayaw nilang pasapaw, no? Pero kasi yung sa'yo is sa light ka, no? Light worker ka sila hindi So sila, binigyan sila na pagkakataon ni God na mabigyan ng magandang buhay, pero naging sakim sila naging makasarili, na parang gusto nila sila lang. Parang sila na lang maging tao dito sa mundo. No, then ikaw isakitaan ka naman ni heart, parang sinorten ko na binigyan ka naman ni God na ganito kasi alam ni God na ikaw is my pure heart,
na to share all your blessings na ibibigay sa'yo mismo ni God, ng Diyos Ama. Okay? So, masyado mahaba yun na. Okay, so we have the confession to make. So, ito naman is lagi naman ito lumalabas, no? Na talagang andito sila, na yung mga gumawa sa, especially sa mga gumawa sa inyo ng spiritual attack, no? Is na andyan yung gusto nilang kausapin ka na, gusto ka na nilang puntahan para lang mag-apologize. Pero andun yung pinanghihinaan sila din ng loob. Kasi, andun yung hindi rin nila alam kung paano nila uumpisahan, no? Kung paano nila sasabihin sa'yo or paano sila hingi ng kapatawaran sa'yo doon sa mga ginawa nila sa'yo spiritually. Okay? Hindi nila alam kung paano nila sasabihin at natatakot din sila sa rejection. No? Kaya andun yung fears talaga na lumapit sa'yo. Pero andun yung talaga gusto nilang mag-confess. Okay? No, diba? Ang linaw. Yan yung nakikita ko sa vision. No, na they want to destroy you. Pero ando naman yung gusto nilang mag-confess din. No, so alam mo yung magko-confess sila kunwari, okay, no? So magko-confess sila kunwari, pero meron silang hidden agenda. So aalamin nila ngayon kung paano ka kumilos, kakaibiganin ka ulit nila, kukunin ulit nila yung loob mo hanggang sa magiging close kayo, hanggang sa mag-open ka sa kanilang mga nagagawa mo, kung ano yung ginagawa mo. Then, alam mo yung iisip din sila kung paano nila puputulin yan. Paano nila isasabotahe yan. Kaya nga better, if nag-cut na kayo ng cords, cut the cords, lifetime. Set some boundaries, no? No connections, lifetime. Okay? So, better na parang okay na yung mag-concentrate ka sa family mo, prioritize mo ang family mo and yung mga ginagamot mo. Pero yung mga gumawa sa'yo na hindi magaganda from your past, forget it. Ando na naman yung nagkaroon na ng forgiveness, diba? Pinatawad mo na naman sila. Pero kasi ang mga devils, ang mga demonic entities, no, is talagang andun yung ano to mga to ang tawag doon, sutil, pasaway, manilin lang. Ganyan sila. Andiyan yung kunwari, bait-baitan sila sa'yo, pero titirahin ka naman patalikod. Alam niyo yun? Andun yung pagbabackstab talaga. Unti-unti kang sinasaksak ng ilang beses sa likod na hindi mo alam. No, actually aware ka. Na, at alam mo na naman kung sino talaga gumagawa sa'yo. Pero andun yung talaga, nili-let go, let God mo lang yan. Better yun. No? Better na i-let go, let God mo lang yan. Huwag mo na silang intindihin. Okay? So, ayan. Kasi sa nakikita ko dito, marami ka ng, to sa vision na yun, yung community na yun, yung community na nakapalibot sa'yo is signs, no, na marami ka ng, kasi dito is ano ka din spiritual guru or mentor, no, na kumbaga that time, na yung binubuo mong community na yan, o yung community na nakasurround sa'yo, is yan na yung mga naturuan mo na. No? And now, andito ka nga sa gitna, no, which is talagang ikaw yung leader, ikaw ang mentor, ikaw ang spiritual guru, na talagang you need to protect them. No, talagang kailangan mo silang protektahan. Hindi porke kung halimbawa ikaw is a mentor, andun yung okay na yung mga estudyante mo, hindi mo sila kailangan bitawan, mas kailangan mo sila ngayon. Mas kailangan ka nila ngayon. Kasi every time na maggagamot yung mga iyan, kailangan mo pa rin silang gabayan. No, kailangan mo silang samahan sa laban kasi for sure may encounter yan na mga malalakas din, so kailangan ng guidance from you. Huwag niyong hahayaan yung mga estudyante niyo na mag-isa sa laban sa mundo ng spiritual. Pero kung more on halimbawang sa kanya lang, sakit niya, okay lang, papapagaling na yan. Kasi yung power na binigay mo rin sa kanila or yung mga tinuro mo sa kanila is from God. No? So walang pinipili yan, lahat pwedeng gamutin. Okay? Ay, ito pa pala. Oh, yeah, diba? Oh, clap, 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 clap. Bravo, 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 bravo. Diba? So, kung sino man yung mga sumisira sa'yo, sino man yung sumasalbahe sa'yo, straight to impyerno talaga yan ng bonggang, bonggang, bongga. Okay? Okay na yon. Wala na akong explanation dyan. Okay? So, lahat talaga na sumasalbahe sa'yo, sumasalbahe kanino man is talagang straight to hell, especially kung ikaw kasi ano ka dito, earth angel ka, no? Earth angel, chosen one ka, God hired you, walang pwedeng sumalbahe sa'yo, no one. Okay?
So now, kailangan mo talaga to, bebe. No, bigyan mo ng oras ang sarili mo. Okay? Mag-rest ka. Okay? Magpahinga ka, hindi masama yan. Okay, so Pisces energy is one of your enemies. Number one enemy. Okay? So, siya yung pinaka number one na alam nyo yun, na talagang continuously gusto kang pigilan sa mission na meron ka ngayon. Pero hindi ka pwedeng pigilan. You have a double mission. So, kailangan mong pagpursigihin yan or kailangan mong ituloy-tuloy. No? Huwag kang padarag dyan. Mga ano lang yan, kumbaga, considered as mga minions lang yung mga yan. Mga kuto, ganun. So, wag mo silang intindihin. Okay? Be brave. Pak, 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 pak. Ganun lang. Okay? And you also have the Aquarius energy. Okay? So, yan yung mga energies, negative energies na umaatake sa'yo. Okay? Pero, kahit yung mga dalawang yan na talaga namang suki mo sa spiritual attacks, no, is hindi na nila to maisakato para ng bongga din eh. No, kasi ito is linya na rin sa ito na talaga lahat ng challenges mo, lahat ng pagsubok mo is talaga namang tapos na. Okay? So, yung mga yan, mga nagbumukmuk na lang yan na kung bakit hindi to malab-talab sa'yo yung mga pinagagagawa nila. Ritual, tigalpo, palipad hangin, ano pa ba? Love spell, sirain ng pamilya mo, baguhin lahat ng ugali ng mga tao sa paligid mo. Hindi na nila maisagawa yan kasi bumabalik sa kanila yan ng mas malalakas, mas bonggang-bongga. Okay? Oops. Oh, so be patient. No, be patient. Ito laging kabuntot natin to, ang pagkakaroon ng pasensya sa katawan na kailangan natin pairalin palagi. No, yung control ng temper, kailangan natin yan. Okay? Okay. Wait lang po. Okay. So, be patient. Okay? Kasi, yung sa pagkakaroon natin po ng haba na pasensya talaga is maraming nagagawa po yan. Ano? Kasi kung wala po tayo niyan, lagi po tayo nando sa gulo. No? So, kailangan po yung pasensya po natin dito is talaga mahaba. Kasi sa pagre-reading po, I mean sa tarot reading, kailangan po natin din ng mahabang pasensya sa mga clients, no? And sa reading din mismo. No, kasi po minsan meron po talaga mga like me, meron mga cards na talaga ang hirap bumaba, minsan po madikit. No, depende po 'yan sa spirit. No, minsan po talaga kahit po sa reading may kumokontra sa pamamagitan ng hindi magandang pagbaba ng cards. I mean, ang bigat ng cards, no. So sa healing naman po is kailangan nyo lang po diyan talaga ng usisain muna ang pasyente, no, bago po kayo manggamot. Kasi po meron po dyan mga pasyente po talaga na kung bakit sila sinalbahe, dahil may kasalanan din po sila. Pero hindi naman natin kailangan maging judgmental doon. Pero andun po yung after po ng gamutan, pa-realize nyo rin po doon sa pasyente na kung ano po yung mga dapat at hindi dapat niya ginawa. Kaya po siya nagkaroon ng ganon. So, may mga ganyan po kasing pasyente na denial, no? Ando sa denial point na hindi nila matanggap na mali yung ginagawa nila. Alam nila sila igigiit nila na sila ang nasa tama. No, pero ang totoo is may mali din po silang nagawa. And andun yung, syempre, kung halimbawa bungangaan mo yung person niya, I mean, ano yung nagkaroon kayo na talagang pagtatalo, hindi mo alam na may kakayanan pala yung binubungangaan mo, yari ka. 'Di ba? So, minsan, yung tapang kailangan ilugar. No, wag kang masyadong matapang kung alam mo namang mali, di mali, ganun. Pagka tama, kung sa tingin mong ikakagulo lang, ikalalaki lang ang gulo, better na maging manahimik na lang. No, kasi the more na halimbawa pinatulan mo yan, magkakos lang ng fire yan, lalaki ng lalaki, hanggang sa hindi nyo alam, again, sa spiritual, pag tinira ka spiritual to spiritual, wala pong kulong dyan. No, kahit papatayin kayo niya ng ilang beses, hindi nyo mapapakulong yan dahil hindi po yan tinatanggap sa pulis. Hindi rin po tinatanggap sa barangay na pinakulam ako niyan, ganito, ganyan. Pagtatawanan lang po kayo dyan. No, so, better po na maging na lang po kayo, habaan nyo po yung pasensya kasi pagka spiritual po ang tumira sa inyo,
iba, no? Kasi meron po, katulad ko po, hindi naman po ako nagbabalik. Nagpapagaling lang po ako pero hindi po ako nagbabalik ng mga kulam doon sa ano. No, hinahayaan ko po yung mga guides ang gumawa ng justice para do sa victim or sa pasyente ko. Pero hindi po ako nagsusumbalik. No, pero ako po meron ako sa katawan ko niyan. Pero binibigay sa pasyente wala po. Pinapagaling ko lang po yan. Papagalingin ko lang po yan. Then talagang pagka talagang ako naman napikon din, hinahatulan ko naman po yan. Pero andun din po yung kahit hatulan ko po yan, kung hindi naman po pagkakaloob ng Diyos na mamatay ang makukulam na yan, wala rin po. Pero andun po yung sigad din po ang nagbibigay dyan ng ano, ng kaparusahan, hindi po tao. Okay, hindi po tao ang nagbibigay ng kaparusahan dyan sa mga nagbibigay sa inyo, nagbibigay sa pasyente nyo ng mga black magics. Okay? Meron ng mga dasal talaga na pamatay kulam, pamatay ganito, pamatay ganyan. Andun po yung pwede nyo pong bigkasin yan, pwede nyo pong usalin yan, pero hindi po yan talaga totally gumagana. No? Andun po yung talagang sigad po talaga magde-decide niyan. No? Andyan po yung bibigyan niya po muna yan ng karamdaman. No? Unti-unti. No? Pagka talagang na-discover ni God na kung ano yung mga karumihan na ginagawa ng mga gumagawa do sa pasyente mo. Kung ano-ano yung mga tumbling-tumbling na ginagawa niya ng pasyente mo para makapanakit ng tao. Then, doon magde-decide si God. Si God ang maghahatol dyan. Hindi po tayo na mga healers ang maghahatol. Meron man tayong mga alagang dasal na ganyan, pero si God pa rin po ang hahatol dyan. No? Tayo ay taga-buga lang. Ganyan, basta gumaling po ang pasyente, very good na po yan. Okay, basta po mapagaling natin ng pasyente, uuwi po yan ng may kagaanan na ng pakiramdam, wala nang nararamdaman sakit, very good na po tayo dyan. So, yun lang po, and always be thankful to God, always after nyo po mag-heal. And yun din po sasabihin nyo sa mga pasyente nyo, and make sure na magtitirik po sila ng white candle, ubusin, parang pasasalamat po sa Panginoong Diyos. Okay? So, ma-overcome mo naman lahat. Overcome, tingnan mo, may rags to riches ka. Talagang galing ka dito eh. Talagang galing ka sa hirap, no? Galing ka doon talaga sa pagkakasadlak na tinatawag. Pero andun yung talagang, yung big sum of money is talagang for you. Uy, congratulations. Ako, Diyos ko, parang gusto ko tayong makilala, bebe. Pa-message nga kung sino man ang makaka-resonate dito sa reading natin na to. Okay? So, iwas kayo dito sa mga taong to. Since nabanggit ko na to kanina sa ibang mga cards na talaga meron kayo may encounter na mga playing victim na talagang akala mo sila yung aping-api na kinulam sila, ganto ganyan kasi ganito, ganto, ganyan, ganto po. Pero hindi. May kasalanan din po sila. Okay? So, kailangan po dyan is samahan nyo po minsan sa healing, no? Sa healing is kailangan po minsan ng konting counseling po sa mga pasyente, no? Pa-realize nyo po sa kanila yan mga bagay-bagay na hindi po sila aware. Na yung iba po is aware naman pero nagbubulag-bulagan lang. Okay? Paano nyo po sa kanila yan? Paalam nyo po sa kanila na kung ano yung mga ginagawa po nila is hindi po lahat tama. No? Kasi meron po mga tao talaga na ayaw magpatalo na yung sarili nila ang masusunod. Na sila ang tama. Ganun. Wala naman ako magbaling ginawa. Ba't naman yan ako kinulam? No? Eh, hindi naman ako may gusto nun. Pero alam mo sa sarili mo, hindi dapat. Yung mga ganun. Pero, ibig sabihin, kailangan, ikaw mismo, no? Is alam mo kung ano yung tama at hindi. Huwag mo na isiksik. No? See? There's also a patience. So, kailangan lang talaga, even sa pagkakaroon na, hindi ko ibig sabihin, kasi baka mamaya, consider nyo to na meron nga ditong big sum of money, baka akala nyo, ura-urado tong big sum of money. Pero for sure, some of my subscribers dito, for sure, no, even viewers, no, is nakaka-experience na nito, na meron ng growth financially sa buhay mo. Na nagkaroon na ng huge transformation ang lifestyle mo into positive changes naman, no, for sure. So kailangan, since nandito to, this is twice na or thrice na kasi may rags to riches pa eh, no, this is a confirmation talaga na ma-embrace mo to, na mapupunta sa iyo tong ano na to, big sum of money na to, na meron at meron darating sa iyo malaking pera, or ikaw talaga is meant to be a millionaire na kauna-unahan sa pamilya mo.
Kasi meron kang golden heart, no? To share everything na meron ka na-receive, pinamimigay mo eh. No? Andiyan ka to, ano siya, ano mo yun, to share your gifts, no? Okay, so let's see kung ano pa. Oops. Yes, meron dalawang cards. Ay, oh, meron mabas. Okay, so let's see. Ito muna ang una. Charan! Black magic. May black magic na naman. May goodness. Akala ko nakalusot na tayo dito sa black magic. Meron pa rin pala. Okay, so may black magic. Again, wala na tayong magagawa dyan, ano, especially sa mga tarot readers, healers, no, talagang kabuntot nyo na yan. Accept na yan. Accepted. No? So, challenge accepted. Ganun lang yan. Kumbaga, hindi na natin may iwasan yung mga black magic na yan, yung mga attacks na yan. Nakakabuntot na po talaga natin yan. No? Parang, alam nyo yun, parang mamimiss mo sila eh, pagka wala ka mga tusok, wala ka mga ganito. No? So, mamimiss nyo yan. Pero, sa araw-araw, talagang may mararamdaman kayo. Siguro mga isang beses, dalawang beses, ganyan. May mga attacks, no? Lalo na kung meron ka mga talagang ginagawa. Magkakaroon ka ng bruises na hindi mo naman alam kung saan nanggaling. Meron kang scratch, may mga ganyan, na hindi mo lang kung saan nanggaling, no? May mga ganun yan. Ako, nakaka-experience ako niyan before na may mga bruises ako talaga na ang may gawa is syempre, yung ginamot ko. No? Yung ginamot ko, syempre, tinamaan yung maangku, no, doon sa ginawa ko. So, syempre, bilang ganti sa akin, parurusahan ako noon, gano'n. So, minsan may makikita akong marking sa hita, ganyan. Pero, wala lang mo naman yun. Okay, pagka sa atin okay lang, no? Pero ibang usapan na pagka pamilya na ang ginagawan. Pag pamilya na talagang iba. Lumalabas po yung lahat ng sandata ko para ako nagiging octopus. Ganun. Okay, so we have psychic. So I'm talking to a psychic subscriber or viewers here, no? Psychic is more on talagang for tarot readers to. No? So, hello sa mga kapwa ko tarot readers. Hello. So, yon. So, some of you, no, mga tarot readers, no, to be maging specific ako dito kasi kasunod dito, una dito is a black magic, then we have the psychic, no. So, some of my tarot readers here is meron mga psychic attacks or merong gumagawa ng black magic sa inyo. Okay? So, better pakiramdaman nyo pong maigi yung sarili nyo dahil for sure, meron kayong mga nararamdaman na hindi, ano matawag doon? Hindi common, no? Or parang kakaiba sa inyo. Mararamdaman nyo po yan kasi tayo po na may mga psychic abilities is alam po natin kung saan nanggagaling yung pain. No? Like me, no? Na ako po, nagkaubo ako, hindi po to attack. Hindi po to spiritual attack. Dala na po to dito sa atin. I mean, this is virus talaga. No, na talagang hawa-hawa. Hawa-hawa. Especially kasi nga po, nitong last week is talagang puro po may sakit na ubot sipon yung mga nahawakan ko. So, yun. Tinamaan din po ang inyong lingkod. Okay? So, okay lang po yun. No? As long as yung mga anak ko or family ko is safe. Okay lang po ako doon. Kaya ko po sarili ko. God is with me. No, God is with us. Okay? So, okay lang po yun. So, itong sa'yo naman, bebe, kailangan pakiramdaman mo yung sarili mo, no? Again, alam naman din ng mga tarot readers yan or even tayo po mga healers. Healers po kasi is andun din po yung talaga meron tayong psychic like me is I'm also a psychic medium. So andun po yung alam ko po, no, pagka nakakausap ko rin po yung mga pasyente ko na may dala po mga elemento or spirits, kinakausap ko na lang po yung mga yan para po pagilingin yung pasyente ko. Pero hawak ko na po yung papel. Ngayon, kung di po ako pagbibigyan ng mga ito, then alam nila po kung paano ko sila parurusahan. Kaya po yung kadalasan, no, bihirang-bihira naman po ako Bihirang-bihira po ako makapagparusa ng elemento. Bihirang-bihira sa gamutan. Kasi po, pagka kinausap ko naman po sila, is pinagbibigyan po nila ako na pagalingin po ang pasyente. Bihirang-bihira po ako mamarusa. Alam po nila yan. Alam po nilang mahal na mahal ko sila, mga elementals. Alam po nila yan. Kaya hindi po ako basta-basta po nananakit. Okay?
Tingnan natin kung ano pa. Kuha po tayo ng isa pang last card dito. Kasi meron pa tayong dalawang ano. May blessings on the way. Oh, may blessings on the way ka, bebe. Yan na magdadala sa'yo ng ano, ng big sum of money. And yan din ang magdadala, yan din ang mag-aano sa'yo. Okay, magdadala sa'yo sa from rags to riches, no? So, since meron kang blessings on the way, pero meron nagba-backstab sa'yo, meaning meron nagkakaroon ng kanang cause of delays. Yung blessings na paparating sa'yo is nagkakaroon ng delays, no? Kasi nga hinaharang nitong mga to. Yung mga, do sa vision ko na yon na inaatake ka, na gusto kang sirain, isa rin sila dun sa mga nagbibigay sa'yo ng mga delays kung bakit parang nagkakaroon ng harang, no? Pero alam nyo, yung harang na yan is mabubuwag yan, no? Mabubuwag yan, mabubuksan yan. And yung pagdaloy, dahil nga sa hinaharangan nila yan, no? Pag yan hinarangan, no? Yan, hinarangan at bumukas yan, Diyos ko, alam mo yung naipon sa loob, pag yan pumasok sa'yo, ang dami. Ang dami. No? Ang dami niyan. Kaya yung mga nagbabackstab sa'yo, iyak to the bones yan. Nasabi ko sa inyo. See? You're divinely protected, bebe. No? Alam mo na naman to no? Na talagang ikaw is divinely protected. Divinely protected ka talaga. You're guided. You're protected by ascended masters. Ascended masters meaning marami. No? Marami mga saints. Yan, si Santo Niño, si Mama Mary, si, halimbawa, sila Saint Paul, sino pa ba? Yan, sila Padre Pio, yung mga ganyan. So, yan. So, yan yung mga naka-guide sa'yo. No? Sila yung nagsusupport sa'yo. Sila yung nag-heal sa'yo. Sila yung nagsisave sa'yo. No? And sila rin ang mentor mo. No? Sila rin ang nag-serves as your mentor. Sila God, yan ang mga mentors mo. Sila Jesus Christ, yan ang mentor mo. No? Nandyan sila na binibigyan kanila ng mga tips, no, para gawin mo tong ganito, ganyan, ganon, ganyan, no. So kaya lahat ng ginagawa mo sa spiritual is lahat napagtatagumpayan mo kasi because of them. No, not only yung mga ascended masters na yan, but also yung mga sa universe, archangels mo, no, is naandyan din to protect you. Okay? Okay, so last card, kuha tayo ng last card dito. Oops. Oh, we have 2 cards, okay? We have this one muna. Ay, 3 cards. Okay, so health issues. Okay, maybe isa ka rin sa mga na biktima ng mga ubo, ganyan, na biktima nitong ating, alam niyo, totoong klima, no, climate change, no, talagang ang daming nagkakasakit ngayon, especially ngayon magkakaroon ng taglamig kasi papasok ng bare months. So, Merry Christmas, Bakena Mern. Okay, so health issues, no, so yan yung isa sa magiging problema mo or problema mo sa ngayon, no? So yun nga sinasabi ko, kailangan talaga nating mag-give ng some space and time, no? It's me time, okay? Kailangan natin yan, okay? So kailangan din natin maging behave, okay? So kailangan natin maging behave sa, alam niyo yun, sa mga kinikilos-kilos natin, especially kung andito na at nare-receive mo na itong mga blessings mo, no? Hindi mo na ito kailangan pangalandakan, hindi mo ito kailangan i-post sa social media na meron akong ganitong kalaking pera, meron akong ganitong gagawin, meron akong pupunta ko sa ganito, pupunta ako sa ganon. Yung lahat talaga ng kilos mo, ipopost mo. No? Hindi maganda. Ayaw ni God niyan. Ayaw nga ni God ng social media. Especially yung TikTok. Mga ganyan. No? Kasi, even yung mga online games, mga ganyan. Okay, so, yun lang naman. No? So, kailangan lang po natin ng kailangan natin magpaka-behave. Kailangan natin yung secret, no, is kailangan na andyan. Hindi natin kailangan to ipangalandakan sa ibang tao, no? Kahit yung kahit yung pag-share nyo ng blessings, hindi nyo kailangan picturean yan. Hindi nyo kailangan yan, i-broadcast, okay? Hindi nyo kailangan i-broadcast yan. Okay, kasi secretly or parang binigay sa inyo ni God yung blessings na yan, secret. No? So, ibigay mo rin to sa
i-share mo din to sa kanila ng secret. Hindi mo kailangan ipangalandakan, hindi mo kailangan ipagsabi na, ay nakabili na ako ng ganito, ay meron akong ganito, ay bibili ako ng ganito sa ano, gusto ko sana yung ganito, ganyan eh. Huwag kang mag-share ng mga ganon. Kasi nagigigil lang yung mga ano mo, mga kinakwentuhan mo. And hindi mo alam yung kinakwentuhan mo, minilalapitan na pa naman kukulam para lang i-block yung mga plans mo na hindi matuloy yung mga plans mo. Okay? So better be quiet. Nako? Behave, bebe. Kasi nga yung mga nakakaharap mong tao is mga fake. Okay? So akala mo nakikinig yan sa'yo, pero hindi. Kumukuha lang yan sa'yo ng mga parang tips or parang mga makuha lang nila yung loob mo para malaman nila kung ano yung meron ka sa ngayon na wala ka noon. Yan yun. Na parang nag-e-explore sila o kalkalin yung buhay mo ngayon na meron ka na kasing ganito, dati naman wala, yung mga ganyan. So yan yun, no. So make sure na be quiet, no, kasi lalo ngayong Burr months, alam niyo yung naglilipa na ang mga mababait kuno pag December. Especially pag before Christmas, ang daming bait-baitan ang peg, no? Shout out sa mga bait-baitan ang peg, okay? Andyan yung talagang, andun yung kunwari concern, kunwari may love, kunwari may care, pero after Christmas, wala na, tabla-tabla na. Experience ko yan eh, na-experience ko yan. No, talagang marami ako na-encounter ng mga tao na ganyan na pagkakausap mo yung mga yan, okay, mabait. No? Lalo na pagka Christmas, be. Andyan, talagang super, talagang kasi, di ba, gift giving, sharing, loving, pag Christmas, di ba? Kasi, or araw ni God yan eh. That's month, buwan ni Jesus Christ yan eh. Yan yung date of birth ni Jesus Christ. No? So, andyan yung talagang maraming nagpupuri, maraming, nako, sorry po. Pero yan po yung mga na-observe ko. Tumanda ako ng ganito is yan po ang na-observe ko. Okay? Okay. So, kailangan behave kayo, ha? Behave and matuto kayong makiramdam. Hindi ko sinasabi na parang sa ganitong sitwasyon is trust no one. Pakiramdaman nyo lang. Then kung alam nyo nakikipag masama, hindi maganda yung vibes sa taong yan, iwas na lang po, no? Iwas na lang. Umano kayo kagad, about face agad kayo, ganon. Okay, so we have the betrayal. So, andun talaga yung maraming nagbe-betray or maraming talagang mga backstabber talaga. No, kasi andito yung nakikita nila yung material thing na meron ka ngayon. Nandun na yung talagang nagkakaroon ka na ng mga things na before is wala ka and now nandito na, and andito yung mga tao na talagang ang mata is nasa sayo. Parang minomonitor ka nila or yung mga evil eye is just po na andyan lang sa tabi-tabi na minamasid kung ano yung mga ginagawa mo and nakikita or nakikiramdam sa mga development or growth mo sa buhay. Okay? So, hayaan mo lang sila. Hayaan mo silang lusawin ng Panginoon Diyos Ama. Hayaan mo sila. Let go, let God. Okay? So, now, is andito ka to share or to inspire yung maraming tao. No? Andito ka. So, that's one of your mission na binigay sa inyo ni God na magbigay ka ng inspirasyon sa tao, mag-set ka ng example, i-share mo yung mga i-share mo yung siguro yung mga experiences mo from the past na talaga namang very inspiring, no? So kailangan ganoon ang gawin mo kasi yan ang mission mo, no? Mas maging creative ka ngayon para mas marami kang ma-attract na tao and patuloy mo lang yung pagiging mapagkumbaba at mababa. I mean talagang andun yung i-maintain mo lang, just be you, no? Parang wag kang magbago, no? Katulad niya na talagang mayroon kang mga blessings, no? Actually, yan yung isa sa mga ugali mo na nagustuhan ni God na kahit na meron ka is hindi ka naging mapagmataas, no? Nagstay ka kung saan ka. Nagstay ka at na-maintain mo yung ganyan pag-uugali mo. So, dahil dito is darating pa yung iba, no? I mean, marami pang darating na blessings. Graces and blessings talagang siksik liglig na ibibigay sa ito ni God. So, make sure na pero kampante naman ako na talagang ito is ibibigay sa inyo ng
may sasagawa nyo or may ma-share nyo po to sa mga nangangailangan, especially sa mga needy. No, alam ko may bibigay nyo to ng tama. No, kaya pinagkatiwala sa inyo ng Diyos Ama yung mga ganyang rewards, no, na maiko-consider na ibibigay sa inyo, na one of your talagang greatest achievement in life na magkaroon po kayo ng ganyan. Kasi malaki ang tiwala sa inyo. Okay, so one of the parang consider ko na parang spiritual attacks na ibinibigay sa inyo ng mga frenemies ninyo is yung ma-block, no, na talagang inaawat nila kayo sa mga ganitong gawain, no. Andun yung gusto nilang maramdaman yung pagiging hopeless, ganyan, pero wala na eh. Sila na kasi nakakaramdam nito, hindi na ikaw. Matitigas lang talaga ulo nila. Sige lang ang atake nila, pero di nila alam sa kanila lang bumabato. Kung hindi man sa kanila, maybe sa wag naman sana sa mga sa mga anak, ganun. Pero gumagawa ng ibang way, no? Lumilihis, hindi man mismo sa personal na, sa pagkatao niya, pero po pwedeng sa circle of family niya, no? Doon nagaganap yung mga binabato nilang spell sa'yo. No? Po pwedeng sa anak, pwedeng sa asawa, pwedeng sa pinsan, pwedeng ganon, no? So, ganon pa man, parang kung ikaw ay binabatuhan ng spell work niyan or black magic niyan, antemano yan, backfired yan, kanya agad. Pero kung may pandepensa kasi itong gumagawa sa'yo, talagang babalandra sa iba yan. Maghahanap ng lulusutan yan or papasukan. Okay? So now, may social media and screenshot dito, no? So sinasabi dito na hanggat maaari, gawin mong private din yung social media mo dito, no? Kasi marami siyang ginagawa about your social media. Kahit na social media platform. Ando kasi yung kinukuha niya yung pictures mo, ganyan, no, through screenshot. Then, maybe, andali kasi po no, ang daming nagawa na social media. Andyan yung nakabuti at andyan din po yung nakasama ang social media. Pero more on, hindi nakabuti talaga. No, kasi nga dahil dyan, nakakapagpalagana po yung ibang mga may karunungang lihim sa social media na hindi nyo alam kung ano yung mga pinagdadampot or pinagpo-post nila dyan ng mga Latin prayers, no. Again, pagka kayo po ay nag-Latin prayers, make sure po na kompleto. Kasi hindi po yan magmamahagi ng mga Latin prayers sa social media kung kompleto po yan. No? Hindi po. Kasi saka po may proseso po yan. Hindi po kayo po pwede bumanat ng Latin prayers nang wala kayong ginagawa. May mga basic po yan. Basic steps para po gumana. Hindi po lahat yan gumagana. Hindi po basta-basta gumagana yan. Unless may bertud ka, unless may bloodline ka ng as a healer or healer kayo, pwede nyo mapapagana yan. Kung babaylan kayo, yan, pwede. Ganun pa man, kailangan nyo pa rin po ng nagtanong or kailangan nyo pa rin po ng guidance from healers na kung paano nyo mapapagana po yan. At kung tama po yung mga pinagdadampot nyo. Kasi nga po, meron po mga Latin prayers na halimbawa, isang patungkol is pamatay sa demonyo. Yun pala, yung binigkas nyo po yung Latin prayers na yun, lalo po dumami ang demonyo sa baligid nyo. Pero ang patungkol niya doon is pamatay daw sa demonyo. Kaya ingat po kayo sa mga pulot-pulot. Ang dami po kasi nagkalat na ganyan ngayon. Kahit sa Reels meron. Reels, TikTok, FB, YouTube, yan. Okay. So now, andito naman yung yung powers, no? I mean, yung kakayanan mo as a healer or a tarot reader dito. Pero this is more on healers. Sinasabi naman dito na talaga, andito naman yung talagang ginagawa mo yung responsibilidad mo or yung mission mo dito in a right way. Talaga nandun ka naman sa right path kasi nga light worker ka dito. So, idire-diretso mo lang yan. Kasi ito, na-explain ko na rin naman to sa ibang mga readings sa talagang kung sa pagdating sa kakayanan, huwag niyong pagdudahan. Again, kung pagdududahan niyo po yung kakayanan niyo, hindi po sarili niyo pinagdududahan niyo, kundi po yung kakayanan na ibinigay sa iyo ng Diyos Ama. Parang pag pinagdudahan nyo po yung ginagawa nyo, siya po, si God po ang pinagdududahan nyo doon. Hindi po sarili nyo. Dahil hindi naman po inyo yan Binigay po sa inyo yan.
Okay, so stay connected to God. Yan. Stay connected. Yun lang. Hindi kayo makakalimot. Kasi lahat ng ginagamot nyo sa Kanya galing yan. Again, si God is Holy Spirit, ha? Siya ang pinakamataas. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa mga nalilito dyan, ang Diyos Ama is sa Holy Spirit. Diyos Anak is si Jesus Christ, okay? So, make sure na always ask guidance, especially po sa panggagamot kay God, okay? Okay, so competition challenges. Okay. So, yung competition kasi dito is talaga maraming nakiki-compete sa'yo. Actually, merong gumagaya sa'yo. Merong gustong, gustong sundan ang path na meron ka. Merong mga gustong gayahin ka. Okay naman yun, ano? As in, marami ka kasi ngang na-inspired, no? Okay, so competition and challenges. Sa competition is ando naman talaga yung maraming gustong makipag-compete sa'yo. No? Lilinawin ko lang to, no? Kasi sa competition, I mean, kapwa tarot readers or kapwa healers, no, na parang nakakakilala na rin sa'yo. Andun yung gustong parang ikino-compare kasi nila yung sarili nila sa'yo or stop it, no? Ikaw mismo dito, healer, at kayo po na collective. Kung sino man po ang collective dito, na nakaka-resonate po dito, stop nyo po yung pakikipag-compete. No? Stop nyo po yung i-compare, no? Especially yung sarili nyo sa mga healers, sa ibang healers. Again, hindi po lahat ng healers is pare-pareho po ang kakayanan. May kanya-kanya po tayong uniqueness. Again, may kanya-kanya po tayong uniqueness. Okay? Kung halimbawa po yung kakilala nyo isang healer is more on parang pambata, no? So para siyang pediatrician sa doktor, no? So yan po yung expertise niya o specialista siya sa mga ganyan. Kayo din po may mga ganon, no? Hindi po lahat is, alam nyo yon, parang kung halimbawa, ikaw ang expertise mo or specialista ka sa kulam, yung isa namang kakilala mo, isa barang siya magaling. Yung isa naman isa hilot magaling, yung isa naman isa buto magaling. Na kahit tikuna ang buto, napapadiretso niya. May mga ganun po. Hindi po tayo pare-pareho ng ng kakayanan na binigay ng Diyos Ama. Iba-iba po. Pero andun po yung talagang ang importante lang naman po dito is nakakapagpagaling po kayo. Huwag po kayo mananakit. Okay, God, dalhin yung binigay pong kakayanan sa inyo ni God, huwag nyo pong hayaan kayo ay mapanakit. Even po sa salita. Kahit hindi po kayo magtirik ng kandila for ritual or what. Minsan po kasi sa pananalita lang tapol ang pinatutungkulan nyo. Kaya po yung patience dito kailangan po talaga is solid. No? Kasi po, kung wala po kayong pasensya dito, marami po kayong masasaktan na tao. Na kahit po sa salita lang. For sure, marami po magko-comment dito, marami po makaka-resonate dito na sa pananalita lang is nagkakatotoo. No? So, kailangan po dito is maging po tayo. Wag po tayong kompetensya. Okay? Hayaan nyo siya, may galing siyang ganun eh. Meron ka rin galing. Yung galing mo, yun ang wala siya. Yung ganun lang yan. Mas maganda ang gagawin nyo dito kung halimbawang okay na kayo, especially sa mga students mo, malalaman mo na ngayon yan kung ano yung kalakasan nila at kahinaan nila. So, yung kahinaan nila, yun ang tutukan mo. Yun ang tutukan mo as a spiritual guru, no? Or a mentor, kailangan nang tutukan mo din yung kahinaan niya. Kailangan niya maalis yun. Kailangan niya ma-develop yun into kalakasan niya. Kailangan walang kahinaan dito. Sa spiritual, kailangan walang hina dito. Kailangan lagi kayo malakas dito. Kailangan lagi kayo matapang. No? Akala kasi nung iba, simple lang ang pagiging healer. Hindi. Okay? Umpisa pa lang po ng natin ng uploads or videos, no? Do sa nauna pa, sa mga nauna ko pang mga uploads. Hindi po biro ang pagiging healer. Tarot reader, pwede pa eh. Pero pagka healer ka po, ibang usapan na po pag healer. Kaya, naku, pakamahalin nyo ang mga healer nyo. Respetuhin nyo ang mga healer.
Alagaan nyo ang mga healer nyo. Kung meron po nag-aalaga sa inyo, nako, alagaan nyo. Pag-pray nyo lagi. Okay, we have the struggle and burden. Okay, so dito naman sa struggle is, andito nga, dahil nga dyan sa pagkakaroon nyo ng parang kino-compare mo yung sarili mo doon sa kapwa mo healer or sa kapwa mo tarot reader, is andun talaga yung magkakaroon ka ng, alam mo yon, parang ikaw mismo gumagawa ng sarili mong ikaka-depress or ikaka-disappoint. Kaya mas maganda talaga, wag. Okay? So, wag kang, kasi nagkakaroon ka ng self-pity pagka ganon. So, better na mo lang siya, gawin mo. Parang sinasabi nga dito na, mind your own business. Okay? So, iba yun sa'yo, iba yun sa kanya, iba yun sa kanya, iba yun sa kanya. Iba-iba yan. Okay? Wag mong gawa ng sariling, wag mo gumawa ng ikaka-stress mo. Okay? Kasi iba-iba nga po tayo talaga. Sa pangalan na lang, magkaiba tayo, di ba? Siyempre, pangalan niya, kung sakasakali ba, Angel Whisper din? Siyempre, hindi. Siyempre, iba. So, doon na lang. No? So, iba rin yung ibibigay sa yung kakayanan. Iba yung kakayanan mo, iba yung kakayanan niya. Meron siya na wala ka, meron ka na wala siya. Noon. Okay? Okay, so dito sa tarot, the Light Seers Tarot, is kukuha lang po tayo dito ng 3 cards. Ano lang to parang confirmation lang. Kukuha lang po tayo ng confirmation. About to sa 3 oracle cards na binaba po ng ating divine, ng ating Holy Spirit. Okay? Kukuha po tayo ng 3 cards. Malamig na po simoy ng hangin. Ramdam nyo na ba yung simoy ng hangin? Malamig na. Christmas is here. 10 of Swords, first card. Naku, marami kang iniisip ngayon na. Marami kang, alam mo yon, marami kang pinaplano. No? Pinaplano, aeroplano. Marami kang, alam mo yung malayo lagi ang tingin mo na parang, ang dami mong plans for maybe for Christmas, for New Year, or for 2024. Papasok na 2024, no? Okay, so we have 2 of Swords. Itong mga ito, ayaw katantanan talaga no? Talagang ang dami pa rin nagmamanipulate sa'yo. Ang dami pa rin bulong. Sus ko po. Ang dami So, yun, no? Dito sa 10. So, yun, dito, oh my God. Puro swords actually, no? Puro buitre ang nakikita ko dito. No? So, puro alam mo yung, dito muna tayo sa 10 of Swords. Kasi dito sa 7 of Swords, natatawa na lang ako Okay, so dito sa 10 of Swords, is sinasabi dito na, yun nga, marami kang plano, no, sa future. Especially ngayong holiday season, andyan yung madami kang plano. Madami kang gustong, pagbigyan na mga etong big sum of money na dumating sa'yo or darating sa'yo is andun yung pinag-iisipan mo kung paano mo siya i-share sa tao, no? Or sa mga, lalo na sa mga nangangailangan. Pero andun yung may pumipigil. Alam nyo yung tipong wala pa man din, pero andun yung meron na agad bumubulong sa'yo or meron na agad nagbablock ng mga plans mo para magbigay ng ganito sa tao, magkaroon ng ganito, ganyan, na alam niya kasi dito na mag-share ka, no, na ikagagalak ng Panginoong Diyos Ama, na maikatutuwa ng lubos ng Diyos Ama. Pero naandun yung sinisira niya na agad yung diskarte mo, wala pa man din. No, wala pa man din, wala ka pa na isasagawa, pero andun yung binablock na agad niya. No, and dito naman sa natatawa ko dito, eto na nga, no, dito nasabi ko na sa 2 of Swords, which is yung talagang binubulungan ka na ng mga ito at binibigyan kanila ng mga ways, no, para hindi ka makakilos o hindi mo maisakatuparan to. Gagawa tong mga taong to. No, so yun yung nasa vision ko, no, na binigay sa akin ni God na share ko dito na yung pwesto mo o yung temple mo is andun yung may mga attacks, no? Pero, kumbaga, andito yung, ang dami mo nga kasing plano, no? Pero, andun yung, ayaw ka nilang, kasi andun yung community
no? Andun yung community na gusto mo na itong mga ito is tulungan, no? Tulungan or share mo yung blessings dito sa community. Pero pinipigilan kanila. Ayaw kanilang lumabas doon sa bakod mo. Andun yung talagang inatake nila yung bakod mo. No? So, yan yun, no? Talagang ayaw ko nilang pakilusin, ayaw ko nilang palabasin para lang masabi na sakim ka, na inaangkin mo lang yung pera, sa'yo lang. Na yung blessing sa binigay sa'yo ni God is sa'yo lang. Pero, iba si God eh. Gagawa ng way yan para, alam mo yon, maisakatuparan mo yung mga gusto mo na pag-share, no? So, dito is talagang galit na tong enemy mo na to, no? Which is yung Pisces energy and Aquarius energy na gawin mo to. Pero dito sa Seven of Swords, no, is andito yung nakipaglaban ka, nakipagbunuan ka dito sa mga to, sa mga buitre na to, na napagtangkumpayan mo, mapagtatangkumpayan mo to, kasi this is your future eh. No, mapagtatangkumpayan mo tong gusto mong mangyari for holiday season and even sa 2024, no? Marami kasing darating sa'yo talaga na more light, more blessings and graces, no? Marami darating sa'yo. Pero andun yung talagang thank God at hinarap mo to na pinaglalaban mo talaga. No, na talaga andito ka na buong tapang na kahit na anong harang nila is kayang-kaya mo silang iwas-iwas. Ganon. Okay? So, by the way, the Seven of Swords is andito rin yung meron kang pupuntahang mission sa ibang lugar. Maybe provinces or other countries, ganyan. Magkakaroon ng mapupunta ka, may travel kang pupunta. May travel ako nakikita rito, no? Pero andun nga yung hinaharang kanila, pero hindi na sila nagtagumpay. Kasi nga, kung sila is inaatake kanila, sila naman inaatake mo rin. No? So, hindi sila napagtumay. Makakalusot ka dito. Talagang, magaganap tong pagta-travel mo for mission. May mission ka kasing gagawin kaya ka magta-travel. Hindi lang to para kaya ka nag-travel is dahil magbabakasyon ka. Hindi. Meron kang mission na kailangang harapin sa ibang lugar. Okay? So, that's our reading. Maraming salamat. So, sa mga makaka-resonate po is paki-click po ang subscribe button. Then, paki-like, please. Paki-like po and share this video. Then, click nyo po yung notification bell para po lagi po tayong updated. Okay? Again, ito pong ating YouTube channel is more on spiritual awakening, spiritual journey, and paminsan-minsan po is may bumababa pong card na about love reading. Okay? Depende na lang po pagka gusto ko po magbasa ng love reading, then yun po. Pero meron pong card na pagka binabaan is, pagka binalasa ko po, minsan po is love reading po bumababa. Okay? So, maraming salamat po and happy weekend. Bye! God bless!